Siya ay writer by profession, kaya ang pag-iisip ng kwento at pagiging storyteller ay natural na sa kanya. Habang ang kanyang hilig sa pagbibisikleta ay nagsimula noong pandemya. Pero ngayon ay sabay na niyang ginagawa ang dalawa through social media. Mga kada, it's story time with our guest na cycling advocate na storyteller pa, Buji Babiera. Ayan na siya! Aba, nagbibisikleta pa, oh! Napaka-environmentalist naman pala ng ating magiging bisita. Saan kaya siya nanggaling? At nakarating na sa Net 25. Very good, Buji! At nakikita naman natin, very safe niyang ginagawa ang kanyang hilig. Nakatamang gear, may helmet. Tatanungin natin si Buji, saan siya nagmula at nakarating siya dito sa Net 25 ng nakabisikleta lamang. Kung papasukin siya ng ating security guard. Ayan. Na-alert naman pala. At ipapasok niya ang kanyang bicycle. Pwede pala yun. Gagawin ko nga yan. At nagbisikleta talaga hanggang studio. Sino naman yung tumakbong yun? Ayan na! Malapit na siya. Ayan yung mga Starkada. Hi, Starkada! Okay, mabuti na lang at pamilyar siya sa Net 25 at hindi man lang naligaw. And dito na siya sa Studio 3! Wow! Wow, Buji, that's amazing! Yung totoo, ilang beses ka na nagpunta dito sa kada umaga at alam mo kung saan pupunta. Hello! Hello! I love it! Hello. That's how you make an entrance, mga kada. Great job, Buji! Salamat. Hindi ka man lang hiningan. Hindi, sanay na talagang mamisikleta sa init ng Metro Manila. Grabe! You really take your bike everywhere you go. I'm a daily bike commuter talaga. Hindi mo to ginagawa as a form of exercise. This is your mode of transportation. This is my mode of transportation and at the same time, my way of being fit and at the same time, way of helping the environment. Ang galing! Ganong katagal mo na to ginagawa? For instance, today, for your interview dito sa Kada Umaga, saan ka pa nagmula? Galing akong Manila. So Manila? Yung bahay namin ay nasa Manila. Okay. And then, Mga ilang kilometro yon? Siguro mga 15 kilometers. 15 kilometers. Yeah. Pero ang matindi doon, yung makipagsapalaran ka sa daan hindi ba nakakatakot? Okay lang yung 15 kilometers. Most of our kadas naman siguro, kakayanin yung 15 kilometers kung sila'y fit na fit. Correct. Katulad mo. Pero yung makipagsapalaran ka sa mga jeepney, sa mga ibang motorsiklo, Sa mga lubak. sa mga lubak, sa mga ibang motorista. How do you do that? Naku, Pia, I recognize na medyo may challenge talaga ang pamimisikleta sa cities natin dito sa Metro Manila. And I'm just thankful na na-practice ako during the pandemic kung saan wala talagang obstructions at walang ganong abala sa pagbabike. Oh. And eventually, habang nag-i-easy yung restrictions, nasasanay ako. Nasanay na talaga. So, medyo challenging for people na nagsisimula pa lang. Kaya ako, bilang isang cycling advocate, pinupush ko talaga na sana magkaroon tayo ng safer infrastructure for active transport users. Okay, Kasi yun nakikita talaga. naman natin na unti-unti, nare-realize ito ng ating mga local officials, Yes. ng MMDA. In fact, meron na tayong dedicated bike lane sa EDSA, Yan, di ba? tama. Ginagamit mo ba yun? Oo, gamit talaga. I feel safe whenever I pass and whenever I use the bike lanes, the protected bike lanes. Oo, talagang ramdam mo no? Ramdam mo talaga. yung kaibahan. Yeah, walang takot. Yun ang I would say, walang takot na magbike
Oh. Kasi protektado ka at separated ka talaga from motorists. Oo. Pero dati, nung pandemic, marami kang kasama using the bike as a mode of transportation. Ngayon, kamusta na? I would say na may mga taong bumitaw sa pamimisikleta. Pero recently merong SWS survey na nagsasabi na 1 out of 3 households pa din ay namimisikleta. So madami pa rin talaga ang nagbabike sa Pilipinas. That's good to know. Oo. Ako very happy din talaga ako to learn na madami pa din. Akala ko kasi kumonte, pero hindi pala yung totoo. Oo, akala mo bunsod lamang ng Ng pandemya, pandemic yeah. di ba? Kasi wala masyadong public transportation at that time. Yes, Pia. Pero I wanna know, Bugino, in order for you to be a safe siklista dito sa ating city streets, ano dapat ang ginagawa ng ating mga kada dun sa mga nag-iisip-isip na gawin din ito? Matinding preparasyon bago kayo makipagsapalaran sa daan. Yes, oo. Anong ginagawa mo muna? Build your confidence talaga on the road. Okay. It's not easy to just go out there at makipagsapalaran ka. Be with your friends, have fun. From time to time, practice ka. Practice muna on the weekends, no? Oo, Mga on the linggo. weekends. Yeah, or go to places na may protected bike lanes para masanay ka na, ay, may katabi akong Saan to? motor. Let them know para alam nila kung saan sila pupunta, kung sila'y nagsisimula pa lamang. Kung intimidated sila sa EDSA, they can go to Ortigas. EDSA agad! Oo, yeah, baka intimidated sila doon. They can Oo go to naman. Ortigas, BGC. Maganda magbisikleta dyan sa mga lugar na yan kapag linggo. Yes, may Okay. protected bike lanes dyan. Okay. BGC, Ayala. yes. Sa Quezon City, sobrang daming protected bike lanes dito. Saan dito? Meron sa Quezon Avenue, E. Rodriguez. May mga portions na merong barricades. Yung So sa kung- East Avenue, ayan. Okay, so kung kayo Agham Road. nagsisimula pa lamang, beginner kayo, try it on these streets on a Sunday muna, no? Yeah, pwedeng on a Sunday. Oo. Medyo kalmado yung kalsada during Tapos that time. ngayon, kung meron ka ng konting confidence, halimbawa, before, do you say no? Halimbawa, if this is too long or too far, meron ka bang limitasyon? Yes. If it's past a certain number of kilometers, or ano mga konsiderasyon in order for you to say, kaya ko to i-bike, or if you're gonna turn it down? Well, ikaw mismo yung kilala mo yung sarili mo Correct, Kung ano correct. yung kaya mong gawin, ano yung limitations mo. Yung ibang tao sinasabi nila, hindi, sige, let's push for ourselves na kailangan itodo natin. Pero kung di talaga kaya, that might Wag be na. something dangerous pa lalo. Oo, Yeah. oo. So ikaw talaga mismo ang magsasabi na ito na yung limit ko. And wag kang mahihiyang magsabi na ito na yung limit ko. Stop na ako dito. Ikaw ba pinaplot mo muna yung dadaanan mo bago ka umalis? Yes. Halimbawa, from your home in Manila to come here to Net 25, tumingin ka ba muna ng map Yes. sa telepono? Saan ako, anong mga kalye ang pwede kong daanan? Pwede ba akong umiwas sa mga busy thoroughfares? Yeah. Pia, sobrang funny kasi before, lang ako YOLO lang ako na tao. Go with the flow, ganyan, rock and roll. Pero nung naging biker ako, parang kailangan ko talagang, or natuto akong magplano para mas efficient yung biyahe ko, mas mabilis ako makapunta sa destination, at malaman ko kung ligtas ba yung dadaanan kong kalsada. Nagkaroon ka na ba ng mga close calls? Madaming beses na, Pia. Unfortunately. Katulad ng kwentuhan yeah. mo ko ng isa, yung pinakamalupit at pinakanakakatakot. Siguro during the pandemic pa to. Yeah. Hindi, siguro mga, nung nag-ease na ng Okay, konti. okay. So, as someone na nagbabike na walang ganong sasakyan, nagugulat talaga ako na madami palang mga maiinitin na ulo na drivers na gusto niya nila talaga mauna ka. So, may isang driver na pinilit niya akong i-beat yung red light. Kahit nasa Okay. gilid lang naman ako ng kalsada. Alam mo yun, nasa gilid lang naman usually yung mga bikes. Oo. Pinilit niya ako. Tapos medyo sabi ko, Kuya, alanganin yung ginawa mo sa akin. Tapos pininahan niya ako. Buti na lang nakaiwas ako kagad. Tapos parang sabi ko, nakakatakot. So nag-igting talaga yung passion ko into pushing for safer infrastructure dahil doon. Kasi what if? What if natamaan ako nung sasakyan niya, di ba? Correct. Baka nabalian ako ng buto or
kung ano man ang pwedeng mangyari Naku, sa akin. Hindi yan hindi yan isolated case. Marami tayong napapanood sa social media na talagang mga driver na nasa kotse na nakikipaggitgitan sa mga siklistang wala namang proteksyon. Kepi, I would just like to add, no, medyo malungkot lang na yung mga drivers na to, na meron silang vehicle kung saan pwedeng masaktan yung mga more vulnerable road users natin sa kalsada. Hindi lang siklista, pati yung mga nag-i-scooters, yung mga pedestrians lalo. Oh, yes. Parang sana mas maingat sila at mas alam nila na kung sino yung nasa yung hierarchy ng safety natin sa kalsada. Huwag Yun. naman kayo makipag-away sa mga pedestrian, sa mga walang proteksyon na na nagmumotor or nagbabicycle. Kaya itong first bike ride na sinimulan mo ay tungkol saan at bakit mo to naisipang gawin? Ito yung platform ko where I tell cycling stories. During the pandemic, dami nating oras, and isa sa mga pinag-aralan ko is social media management. So sabi ko, palaguin ko kaya yung pamimisikleta by applying the lessons I learned during the pandemic. So, parang branding, how to reach an audience, telling your story, and maikwento ko lang, before the pandemic, I used to regularly write for newspapers and magazines. Okay. Specifically, travel magazines. Okay. Pero nawala yun. Kasi nawala yung travel. And sabi ko, ayokong mangalawang sa craft ko. So, Sa pagsusulat. Sa pagsusulat at pagkikwento. So sabi ko, gawa na lang ako ng sarili ko. And during the time, sobrang na-hype up ako with cycling. Sabi ko, I will tell cycling stories for the advocacy and to encourage more people to ride the bicycle. So, kaya tuloy-tuloy, pagkikwento, using Facebook, Instagram, and eventually nagka-website, kung ano-ano pang platforms. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!